Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman pinagtangkahan na at inutusan nga ni Kuting ng Norte ang mga iba pa niyang kasama na talagang pilit na patumbahin ang mga Duterte, si VP Inday Sara at former President Rodrigo Duterte. Kaya naman talagang hindi nga nakapagtimpi ang mga men in uniform at talagang sinuportahan nga si Tatay Digong at si VP Inday Sara at pinakita nga nila ang kanilang katapatan at kanilang suporta sa mga Duterte dahil talagang hindi na nga makatarungan ang ginagawa ng pamilyang Kuting na ito. Kasama na rin si Lisa Tanas at Tambaluslos. Ngayon nga ay nagkakampi-kampihan ang mga korap na opisyales para pabagsakin si VP Inday Sara at si Tatay Digong dahil ayaw nga nila muling maupo ang mga kapartido ni Tatay Digong at ni VP Inday Sara dahil gusto nila ay angkinin ng kapartido ni Kuting ng Norte nang sa ganoon ay hindi nga sila mamroblema sa kanilang pangungulimbat ng kaban ng bayan. Ngunit hindi nga hahayaan ng mga EFP, mga general at mga army na mangyari ang ganitong klase na sistema ng bansa natin dahil muling nanunumbalik ang mga korap na mga opisyales at talagang gustong angkinin ang bansa natin at gusto nila talagang pabagsakin pa ang ekonomiya ng ating bansa na ngayon nga ay pinagtatawanan tayo ng mga iba pang mga country dahil talagang nalaman nila nung sila ay mag-i-invest sa bansa natin na pinagmamalaki nga noon ni Kuting ng Norte. Ngayon nga ay talagang nag-back out ang mga ito dahil nagkaroon sila ng pag-iimbestiga na kurap na lahat ng opisyales ng bansa natin. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Okay? Dokumento sa ating gobyerno patungkol dito sa 5,500, okay? 5,500 flood control. Ngayon, actually hindi mismo yung nag-send sa akin. Nakita lang niya actually sa website. Ngayon kung matatandaan ninyo mga kababayan, yung Freedom of Information Program or sa Amerika meron kaming Freedom of Information Act, 'di ba? Ito yung sistema o pamamaraan ng gobyerno natin sa Pilipinas, 'di ba? Para sa not only sa mga Filipino citizens, actually sa lahat ng tao, whether ikaw ay non-Filipino citizens, na you have the right na kumuha ng impormasyon tungkol sa mga government transactions, mga operations nila, na kung saan pwede itong ibigay kung ito naman ay hindi makaka-jeopardize or i-risk, okay, yung privacy matters or like national security. Kung matatandaan nyo mga kababayan, pag-upo pa lang ni Pangulong Duterte, like few months, nag-release siya kasi executive number, number 2, series of 2016, na kung saan yung lahat ng executive branch ng government, ibig sabihin under ng Pangulong Duterte, ay pwedeng hingan ng mga dokumento. Okay? Na kung saan itong mga dokumentong ito ay what? Karapatan or constitutional right lalo na ng Pilipino o ng mga like journalists, 'di ba? Yung mga reporters, bloggers like us, 'di ba? Dapat ito ay ibinibigay. Dahil nga ito ang unang gustong gawin o ginawa ng Pangulong Duterte nung siya ay namumuno dahil gusto niya maging transparent ang kanyang gobyerno, lalong-lalo na yung executive branch. Executive lang to, hindi kasali ang legislative, ang judicial. Wala silang ganyang, wala silang batas actually na ipinasa patungkol dyan. Kaya tignan mo mga kababayan. Kaya nga, yung executive order na ito ay talagang ito yung makapagbigay sana ng transparency or kalayaan sa ating mga mamamayan na makakuha ng mga impormasyon, lalo na dito sa mga buwaka ng Ginemis na mga kawatan. Dahil panahon ito ni PRRD. Mga palangga, paano ba ginagawa to, di ba? Puntahan ninyo yung www.foi.gov.ph. Marami sa inyo nakakaalam yan.
www.foi, Freedom of Information, ibig sabihin .gov.ph, na kung saan doon ka magre-request, okay, ng iyong mga hinging information. Okay? So doon sa website na yon, public yon, makikita nating lahat kung ano yung nire-request, kung ano yung mga dokumento, 'di ba? So kaya napakaganda ng ginawa ng Pangulong Duterte. Pero mga kababayan, okay? Panahon ni Bangag ay talagang what? Isang malaking pagkukubli, pagtatago ng kanilang mga katarantaduhan, mga kawalangyaan o mga kanilang mga pagnanakaw. Di ba? Kasi ang purpose nito para magkaroon ng, laging sinasabi ni Atty. Victo transparency, accountability, di ba? Para ma-inform tayong lahat ng mga Pilipino, na mga taxpayers, kung tama ba, napupunta ba ang mga taxes sa tamang mga proyekto. Kaya nga inuna to ni Pangulong Duterte para maintindihan ng taong bayan o yung lalo mga estudyante, yung mga future leaders, 'di ba? Kung paano, kung saan nilalagay ng mga jutang ginimes ng mga government officials under executive branch, mga palangga, kung saan napupunta ang inyong pera. Pero sa panahon ni Bangag, mamaya makikita ninyo kung gaano nila kinubli, kung gaano nila pastanganan etong Freedom of Information Program or Executive Order number 2 ni Pangulong Duterte. Doon sana tayo magkakaalaman na maipakita nila at kung merong mali, di ba? They have to be accountable sa kanilang mga pagnanakaw. The problem, mga kababayan, ito, tingnan natin. Sa panahon ni Bangag, panahon muna ni PRRD. Pakita ko to sa inyo. Alright. So ipapakita natin ang pagkakaiba ng Bangag na administrasyon, ang pagkakaiba ng palamurang presidente na katulad ko. Okay? Pangulong Duterte. Here. Okay, tingnan natin. Nung panahon ni Pangulong Duterte, Freedom of Information, merong nag-request patungkol dito sa data na kung saan ang ina-address ay ang PhilHealth. And PhilHealth is under executive. So, tignan. Pakita ko lang yung date. Request submitted. Alright. August 24. Nakita nyo yan? August 24, 12:17 p.m. May nag-request na isang individual. Okay, ang sabi ng individual, sino to? Nakalabay ba yung pangalan niya dito? Okay. Published. Okay, here. Ang sabi ng isang individual, mga kababayan, okay, yan yung kanyang public yan public. Babasahin ko yan. We are requesting assistance collecting data or for input in our ROTA-V, alam nyo yan, and human papilloma yan. Alright, nakita nyo yan? Okay, ngayon, ang sabi dito, basahin ko na lang makikita nyo to. We are requesting assistance in collecting data for input in our rotavirus vaccine and human papilloma VV, okay? Cost effectiveness model in the following ICD-10 diseases. So ano yung mga insinite ng nanghihingi ng data? Ayan, inisinite na yan. Hindi natin kailangan isa-isahin yan. Then sabi dyan sa ilalim, data, ang inire-request niya, data would include age, sex, and sex of patient, residence, municipality, and region. Cost of treatment, claims that date of illness, hospital type, or private or public, patient type and member category. We're only requesting for data with no personal identifiers. So yun yung nire-request nung panahon ni Pangulong Duterte. Again, August 24, 2020. This is Duterte's time. So kinabukasan, sumagot ka agad itong FOI website. Okay? Ang sabi niya, ang nag-request, ang nagngangalang Josephine. August 25, 2020, ang sabi, Dear Josephine, thank you for your request dated August 24.
under Executive Order Number 2, Series of 2016 on freedom of information in the executive branch for PhilHealth claims. We received your request on August 24, 2020 and will respond on or before September 14, 2020. May oras pa nga na binigay, 12:17, 41 p.m. in accordance with the executive orders implementing rules and regulations. So do you have any questions regarding your request? Kindly contact me using the reply function of the EFOI portal and Thank you. Respectfully, Zenaida Maron, FOI Officer. Ayan. Yan. Pakita lang natin yung sagot. Kinabukasan, sumagot ka agad. Now, ngayon mga kababayan, sa kanyang sagot, di ba ang sabi nito, sabi ng officer, yun, yung FOI officer, sabi niya, i-expect mo ang aming sagot sa iyo sa September bago hanggang or before September 14. Okay? Nung September 1, 2020 ay sinagot na siya ng FOI officer. So, ayan po yan. Pinapakita ko lang sa inyo. Kasi kukumpara natin ang bangag. O, ayan, no? September 1, 2020, sinagot, Dear Josephine Aldaba, greetings. Ayan, basahin ko na lang. Okay, sabi niya, greetings, thank you for your request dated August 24, 2020, 12, demo kompleto, pati segundo, 12:17, 12 o'clock, 17 minutes and 41 seconds p.m. under Executive Order Number Series of 2016 on Freedom of Information in the Executive Branch. Sabi niya, your request, you asked for PhilHealth claims, respond request, okay? Inano dito, sinight niya. Sabi niya, your right to request a review. Sabi niya. Ngayon, sabi pa niya dito, if you are unhappy with the response to your FOI request, you may ask to carry out an internal review of the response by writing to your review request should explain why you are dissatisfied with this response and should be made within 15 calendar days from the date when you receive this letter. We will complete the review and tell you the result within 30 calendar days from the date when we receive your review's request. So, ibig sabihin mga kababayan, from September 24, September is 30 days. So, 7 days, nabigyan na siya ng resulta. Ayan, naka-attach, merong attachment. Yung na-request niya ito, panahon ni Digong yan, ni Pangulong Duterte. Ayan, no? Attachment, titignan natin, bubuksan ko yan. Here. So, yung attachment na yan, ito. Okay? Binubuksan natin yung attachment. Ayan, di ba? O, PhilHealth claims, loading. Tignan natin. Ngayon, mga kababayan, okay, habang naglo-load tayo, magbati-bati muna tayo. Okay, ito na. Select. Okay, tignan natin. Sheet 2. Right? Okay, here we go. Ayan. So, di ba, ang hinihingi niya, AO8.chuchuchucho. Hindi ko ito babasahin lahat kasi mga palangga, ang dami nito. Ang importante, pinapakita natin sa inyo na sinagot ang kanyang request. Sinagot yung kanyang request. Okay, ibig sabihin, noong panahon ni Pangulong Duterte, ay nagtatrabaho ang mga taong nasa gobyerno. Another thing, okay? Okay, pakita natin. Panahon din ito yung Pangulong Duterte. Noong January 21, 2022, mayroong nag-request. May nag-request patungkol sa pending cases ni Ferdinand Marcos Jr. Bangag. Pakita natin para patunayan natin sa inyo, January 21, 2022, kahit check nyo dyan, may nag-request. Okay? Ngayon, ang sabi niya dito sa kanyang letter, good day, may I have information about the
about all the pending cases of Ferdinand Marcos Jr. January 21, 2022, bago pa maging presidente si Bangag. Now, mga palangga, sumagot ng January 27 ang FOI. O, January 27, 2022, Dear A. Arquiza, greetings. Thank you. To cut the story short, mga kabalangga, sinasagot yan. Okay, right there and then. Okay, sinagot. From January 21, after 6 days, sumagot. Nung kanina, the next day sumagot ka agad, then 7 days nakuha niya na yung result. So anyway, hindi na natin basahin yung mga sulat-sulat. Ipakita lang natin kung paano sinagot. Ayan sa dulo, sinagot siya kaagad, 6 days list of cases filed against bbm.pdf. Tignan natin yung ano na yan, list na yan. Here. Sinagot siya kaagad. Nakita mo? Ayan, list. Oh. List. Tignan mo? Oh, ayan. Basahin ko na lang. Ang sabi dito, okay, Presidential Commission on Good Government Memorandum, sabi dito, for Commissioner Raymond Anthony Dilag through hindi na importante yung mga pangalan na yun. But anyway, nakalagay dito, report on the substitution of Ferdinand Marcos Jr. January 27. Here under are undersigned accomplishments for the above period based on a resolution date 17 November 1990, dated November 17, 1990 and November 11, 1996 on the following cases listed below. Mr. Ferdinand E. Marcos Jr. together with Imelda Marcos and Maria Imelda Josefa Romualdez, itong pamilya Amy Marcos and Irene Araneta, substituted the late Ferdinand E. Marcos collectively as heirs of Marcos when they voluntarily appeared through counsel in the following cases. Case number 1, case number 0045678, Okay. So, ayan ang ibinigay dito sa nagtanong sa mga pending cases ni Bangag. This is what? Again, mga kababayan, ni-request ito ng, okay, tingnan natin. Ni-request ito ng January 21, 2022 at in less than 1 week, nasagot ngayon. So, ibig sabihin, ulitin natin, transparent, talagang yung accountability ng mga taong nasa gobyerno ay makikita mo dahil this is during Duterte's time. Punta tayo ngayon kay Bangag. Okay? Dahil nga nagsimula ito, mga kababayan, patungkol dito sa 5,500 flood control na humihingi yung ating kababayan ng impormasyon kung saan napunta itong kung ano-ano o saan mga lugar itong 5,500 flood control. Here, may nagtanong pa actually, ito pa isa pang information. Again, this is May 18, 2017. Ito maloloka kayo, di ba? Tingnan natin yung date. May nag-request, May 18, 2017, Duterte's time. Ang hinihingi niya, basahin natin. Sabi niya, "Hi, I would like to request for information regarding," sabi niya, "complete duties and responsibilities of PCOO Assistant Secretary." So tinatanong niya kung ano daw ba ang trabaho ng Assistant Secretary ng Presidential Communications Office. Okay? Diyan sa under ng presidente. Alam naman natin, may mga inulat ako sa inyo, na yung mga assistant secretary, yung mga buwakan ng ina, nagpapatayuan na ng kanilang mga mansyon, ng kanilang mga bahay, kanya-kanyang nakaw ang mga putang inang mga yan. So balikan natin tong email or request ni, sino nag-request ito? Si Heidi. Ngayon, May 18, kailan niya ni-request? May 18 ni-request ni Heidi. Then May 18, sinagot. Okay? Panahon ni Duterte 2017. Sabi niya, "Thank you for your request dated May 18 under Executive Order number 2 Series of 2016 on Freedom of Information in the Executive Branch for Duties and Responsibilities of the PCO Secretary." So sinabi niya dito, "We received your request." So ngayon, sinabi niya dito kung ano ang mga trabaho o ano ang function. Sabi niya dito, "Your FOI request
is approved. Under Section 11, Chapter 2, Book 4 of Executive Order Number 292 for the Administrative Code of 1987, the duties and functions of an Assistant Secretary are provided by law assigned to him by the Secretary. Under hindi na natin babasahin lahat. Ang ipinapakita ko lang punto sa inyo na sumasagot agad the same day nung panahon ni Pangulong Duterte. Punta tayo ngayon, mga kababayan, sa panahon ng mga bangag. Now, panahon ng mga bangag, may nagsulat o may nag-request. Okay. Ang date ng kanyang request ay January 26, 2024. Okay, ngayong araw na ito. Ang tanong niya, sabi niya, dali lang nag-request submitted, tapos naging successful Successful yung pag-request. Processing request successful. Okay, ito. Pakita lang natin. Request submitted, processing, then successful. Now, ang tanong niya, why Ferdinand E. Marcos should not be buried at the libingan ng mga bayani? Yun ang tanong. Okay, January 26. Sinagot siya, date of coverage, okay, requested from, okay, by, ang nag-request, ang apelyido is Sinavoa. Okay. Ang sagot, mga kababayan, ng panahon ni Bangag, successful, walang data. Sinagot na successful ang hininging impormasyon, pero hindi nakapublish. Hindi katulad ni Pangulong Duterte nung time niya may mga attachment. Ibig sabihin transparent. 'Di ba? Ipinakita, ibinigay sa tao, researcher ka man, ordinary citizen ka man, journalist ka man, 'di ba? Na gusto mong malaman yung impormasyon na 'yon, wala, kahit i-Google nyo yan, mga kababayan. O, sabi dito, yan natin. Wala talaga. Sabi niya, publish, successful. Walang explanation kung bakit. As in, naging successful yung freedom of, yung information na hiningi. Pero wala talaga. Asan yan? Kahit hanap-hanapin mo, nahanap ko na yan. Walang data, walang sagot. Kaya ako pinakita sa inyo kanina, yung panahon ni Pangulong Duterte, na tinatanong kung ano ba ang function, ano ba ang trabaho ng Assistant Secretary under the Presidential Communications Office. The same day, sumagot-sagot agad. Yung government employee, panahon ni Duterte. Pero ito panahon ni Bangag. Ang tanong lang naman, why Ferdinand E. Marcos should not be buried at talibingan ng mga bayani? Successful, walang data, walang paliwanag. Sinasabi lang na successful. Maaari na nag-email privately doon sa nag-request. But again, what is the purpose of that Executive Number 2 ni Pangulong Duterte, series of 2016, na ang taong bayan, ang mga estudyante, ang mga journalists, ang mga vlogger, even non-Filipino citizens na mayroong karapatan na magtanong sa mga impormasyon na ganito. Pero ito si Bangag, wala. Okay. Now, here's another thing. May nagtanong uli kung ano daw ang drug situation, pulburon situation, during Bangag administration. Tignan natin. January 9, 2024, may nagtanong uli. January 9, 2024, tandaan nyo, panahon ni Bangag. Okay, submitted. Ang tanong ng ating palangga, okay, hi, o pakita natin para makita ninyo. January 9, bago ko basahin. O. Sabi niya, hi, I would like to request for information regarding, sabi niya dito, the number of reported cases in the Philippines from 2022 to present. Number 2, ang hinihingi niya, programs implemented to prevent, to solve pulburon-related issues. Number 3, ang hinihingi ng ating kababayan, support and budget allocation by the government given to PIDEA. Number 4, na hinihingi niya, records of successful and unsuccessful operations conducted from
July 2022 to December 2023. Kasi ang nanghihingi nito mga kababayan, na ang ating kababayan, gusto niyang malaman yung data. Sinagot naman. Okay, kailan siya humingi? January 9, 2024. Then sinagot, ano dito? Ang sabi dito ay, sinagot din right away, but again, sabi niya successful. Sabi ng, website, ayan o, successful. Pero mga kababayan, walang data. Paano naging successful? Apat yung tinatanong eh. Numbers, kung number of reported drug cases, mga programa, di ba, may tinatanong siya, 4 na klase ng kanyang tanong. Records, pero ayaw ibigay ng bangag na gobyerno. Although sinasabi nila dito na request successful, pero hindi nila inilalagay diyan sa website ng Freedom of Information. Again, that's under Executive Number 2, Series of 2016, during Duterte's time. Unless na kung i-abolish o itanggalin ni Bangag yan, di ba? Wag na kayo magtanong-tanong, tangay na, ikukubli na namin to. Bakit ba kayo, pakialam nyo ba kung saan napunta ang 5,500 control? Pakialam nyo ba kung ilan ang bilang mga nagpupulboronic? Pakialam nyo kung ilang nangamatay? Which is yun yung nangyayari. Now, mga kababayan, shout out kay Z, thank you so much sa iyong pag-send nitong mga mga link na ito. Ngayon, mga kababayan, tignan natin. Alright? Okay. So, asan yung 5,500 control flood? Ito. Okay. So, ibig sabihin, sa panahon ni Bangag, mga kababayan, wala kayong aasahan. Lahat ng tinatanong, kaya I challenge all of you right now, kahit saan kayo, mag-request kayo, atakin nyo ng request ng mga impormasyon about 5,500 control, lahat ng pwede nyong maisip na mga katanungan, lusubin nyo na ang FOI website. Tignan natin kung anong sasagot, tapos i-email nyo, nandyan yung email ko. Kasi, ito, may nag-request noong October 6. Dito tayo nagsimula eh. Kaya natin na itapik to. Sabi ng kababayan natin, kailan siya nag-request? October 6. Sabi niya, I would like to formally request a list of the accomplished 5,500 flood control projects alongside with the accomplishment date, cost, and place. Okay, tinatanong niya, accomplishment date, cost, and place, kung saan napunta yung, saan yung flood control na yan. That, sabi niya, that were highlighted by President BBM, aka Bangag, during his most recent SONA. Ang ating kababayan ay nag-request. Basahin ko, baka sasabihin nyo, igawa-gawa natin yan. Ayan po ang kanyang request, October 6, panahon ni Bangag. So, ang nakalagay dito, na-address ito sa Department of Public Works and Highways kasi ito yung department ng gobyerno under the executive ang may hawak. So, sabi dito, successful naman. Ang humingi ng request na ito ay si Mr. or Mrs. Basileo. Ayan, nakita nyo? Pakita natin sa inyo. Successful. Ayan, ang information ng nag-request. Tingnan natin ang sagot ng mga Bangag. O sabi, October 6, kinabukasan naman sumagot. Sabi niya, Dear EFOI user, kindly provide us a copy of formal letter signed by you and your immediate supervisor, professor, and addressed to Mr. May mga ganon-ganon. Paano ba sabi niya dito? Nang nanghihingi. Wala naman sinabi kung estudyante ba siya, reporter ba siya. Pero tignan mo. Basahin niyo. Kindly provide us a copy of formal letter signed by you and your immediate supervisor, professor, addressed to Mr. Andrew Santiago, DPWH, FOI Receiving Officer. Please indicate your request and specific purpose by the request. And a copy of your company school ID as requirement for FOI. Send it to. So, kung nakikinig kayo kanina, yung mga humihingi nung panahon ni Pangulong Duterte,